Cancer Assistance Fund, at iba't ibang tulong ng gobyerno? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Kung bago ka rito, kung nga pala si Doc Braille, isang medical doctor na nagpapakadalubhasa sa larangan ng medical oncology o cancer. So, sa nakaraang video, pinag-usapan po natin ang problema ng cancer sa Pilipinas. Nagkaroon rin po tayo ng a little bit of introduction about National Integrated Cancer Control Act or mas kilala sa NICALO. Ngayon, pag-uusapan natin ang Cancer Assistance Fund at iba't ibang tulong ng gobyerno sa mga pasyenteng may cancer at paano natin ito makukuha at ano ang mga requirements na kailangan po ninyong ayusin. Ang National Integrated Cancer Control Act ay isang batas na ginawa para tumulong sa bawat yugto ng laban kontra sa cancer. Una, meron itong programa para sa early screening, kagaya ng breast o cervical cancer screening na ginagawa sa mga barangay health centers. At kapag may diagnosis na, ang layunin ng NICALO ay siguraduhin may maayos at abot kayang gamutan, hindi lang sa mga malaking ospital, kundi pati rin sa probinsya at sa mga maliliit na ospital. Pero ano ang pinakamalaking hamon? Siyempre ang gastos. Kaya nandyan ang Cancer Assistance Fund or CAF. Ito ang pinakakongkretong tulong pinansyal na ibinibigay ng NICALO para sa mga pasyenteng nangangailangan. Ang Cancer Assistance Fund ay isang pondo na mula sa gobyerno. Ang layunin ay tumulong sa mga pasyenteng may cancer, lalo na yung mga walang kakayahan na bayaran ang buong gamutan. Hindi ito sakop ng PhilHealth lang. Ang Cancer Assistance Fund ay para sa mga gastusin na hindi covered ng ibang programa. Halimbawa, ginagamit ito para sa diagnostic test tulad ng CT scan, MRI, or biopsy. Pwede din po ito sa gamutan, katulad ng chemotherapy o radiation therapy. Pwede din po ito sa mga supportive medicine, halimbawa para sa gamot, para sa anti-nausea at vomiting, para hindi po kayo magsuka kung sakali. Pwede din po ito sa blood products kung kailanganin po ninyo ng blood transfusion o kaya sa lab test na kailangan para sa treatment. Sa madaling salita, ang Cancer Assistance Fund ay pambayad sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong. Hindi po lahat ay otomatikong nakakatanggap, kaya mahalagang malaman kung sino ang mga kwalipikado. Sino ang pwedeng makakuha? Siyempre, una dyan, ang mga pasyenteng confirmed na may diagnosis ng cancer. Kailangan meron pong medical certificate or medical abstract or histopath report na nagpapatunay na kayo po ay may diagnosis ng cancer. Pangalawa, pasyente na walang kakayahang pinansyal. Ito ay dapat i-assess ng isang social worker ng ospital. Pangatlo, dapat pasok sa partner facility o ospital na konektado sa Cancer Assistance Fund program or mga DOH hospital. Sunod, ay dapat may treatment plan or referral letter mula sa oncologist o attending physician. Ang pondo ay hindi ibinibigay sa kamay ng pasyente. Ito ay direktang ginagamit para sa treatment needs sa loob ng ospital. So, ito po ang step by step kung paano makakakuha ng Cancer Assistance Fund. Una po, ang basic na proseso kung paano mag-a-apply sa Cancer Assistance Fund ay dapat merong referral letter sa Social Service Unit ng ospital. Ito ang unang hakbang. Pangalawa, kailangan po mag-submit ng mga kailangang dokumento katulad ng valid ID, medical abstract, histopath report or diagnosis, treatment plan, reseta, proof of indigency na may barangay certificate or ITR. Pangatlo, assessment ng social worker. Sila ang nag-e-evaluate kung pasok ka sa criteria. Pang-apat ay ang pag-aproba o diretsang binibigay ang tulong. Pwedeng pangbayad sa laboratory, chemo, at iba pa. Minsan, may waiting time. Kaya mahalagang maagap sa pag-follow up. Bago natin pag-usapan ng iba't ibang pwedeng tulong ng gobyerno, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel,
Ano pang hinihintay mo? I-hit mo na ang notification bell at mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Tatlong pangunahing programa ang pwede mong lapitan para sa tulong pinansyal. Merong AICS or Assistant to Individuals in Crisis Situation. Meron din pong MAIP, MAIP or Medical Assistance to Indigent Patients. Nandyan din po ang CAF or yung Cancer Assistance Fund. Ang AICS or yung Assistant to Individuals in Crisis Situations, ito ay mula sa DSWD para sa mga pasyenteng nasa crisis. Kahit hindi medical lang, no, pwede dito i-apply para sa hospital bills, transport, gamot. Saan pwede mag-apply? Sa DSWD, regional o satellite office. Pwede ba ito sa may mga cancer? Pwedeng pwede, pero hindi cancer specific. Ang MAIP naman po o yung Medical Assistance to Indigent Patients, ito ay nagmula sa DOH. Para ito sa mga indigent patients na naka-admit o nagpapagamot sa isang DOH hospital. Pwede din ito sa hospital bill o diagnostic procedure. Ngunit kailangan mo itong i-apply sa Medical Social Service Unit. Pwede din itong gamitin ng mga cancer patients. Sunod ay yung Cancer Assistance Fund. Ito ang pinakatumutok sa mga cancer patients. Gamit para sa chemotherapy, radiation therapy, lab test at mga gamot na hindi covered ng iba. Mahalaga po na alam natin ang pagkakaiba ng bawat isa para mag-guide natin ang mga pasyente ng tama. Ang address at contact number ng PCSO at DSWD ilalagay po natin sa video description para pwede po ninyong lapitan o tawagan sa tamang oras. Bagamat hindi man perpekto ang sistema, pero may mga batas at programa na handang tumulong. Ang NICA Law, lalo na ang Cancer Assistance, ay patunay na unti-unti may pag-asa ang pasyenteng Pilipino. Ang kaalaman ay sandata, kaya kung may mahal ka sa buhay na may cancer, o isa kang health worker, o kaya naman isang cancer advocate, ituro natin ang tamang proseso. Ang tulong ay nariyan. Kailangan lang alam natin kung paano siya makukuha. Kung may mga katanungan po kayo, huwag mahiyang mag-comment at susubukan ko po yan sagutin sa abot ng ating makakaya.